sistema ng edukasyon. At nasuporta ho namin ang pamilya Rivera ho sa mga teachers, sa mga parents, ano sa kada barangay, sobra-sobra ho binibigay namin. Ganon din ho sa mga scholarship, yun din ho ginagawa namin. At hindi ho namin pinahihirapan na maraming tao, kaya siguro ho kami mahal. Pagdating naman ho sa, ito yung nakakalungkot sa buong probinsya, no? Naturing na ang Batangas ay isa sa pinakamayamang probinsya, pag dalawa ho tayo. Pero ang sistema ho na pagpapa-hospital dito ay nakakalungkot. Lalo na ho, pag ang titignan nyo yung mga pang-publikong ospital. Ang isa ho sa inahalimbawa ko itong Laurel District Hospital. Alam nyo, ang kinalulungkot ko dito, ito ay ospital ng mahihirap na tao. Ito yung ospital ng walang-walang tao. Pero ito yung kulang ang serbisyo para sa mahihirap na tao. Kaya sabi ko nga ho, pag ako naging gobernador, at binigyan mo ng pagkakataong maging gobernador, unahin mo muna ayusin yung public hospital. Lalo na yung BAT-MC. Lalo na yung BAT-MC? Pagdalawa ho, habang inaayos ko yung mga pampublikong ospital, kailangan mapondo ko dito sa inyo sa Tanawan City ang Mercado General Hospital kung sa 10 milyon kada taon. Kasi ho, yung mga mahihirap kong kababayan na magpapa-hospital dito kay Mercado, ay may tutulong ang provincial government. At hindi lang ang Mercado. Halos yung malaking private hospital, kailangan mapondohan ng provincial government kahit sa 10 milyon. At kaya-kaya naman ho. Para lang sa Pati Garcia, kami ay hindi pa operational ang hospital ng Pati Garcia. Pero may pondo kami kay Pediatrics, may pondo kami kay Villa, may pondo kami kay Medics, ang local government unit ng Pati Garcia. So ang akin yung mahihirap na kababayan, pag na-hospital kay Pediatrics, may ibibigay ho ang munisipyo ng pasipwe sa 20 mil. Hanggang hindi pa ho operational yung aming hospital. Alam nyo, ang laki-laki ng epekto dito sa bawat isang pamilya. Pag ang isang pamilya ay na-hospital, yan ho ay mauobliga. Lalo na yung mga magta-tricycle ha, karpintero, yung mga gumagawa ho niyan, yung mga pangkaraniwan ng buhay. Pag yan ho ang na-hospital, yan ay nangungutang sa buhay. Ang ibig sabihin na, pag nangutang sa buhay yan, sapin-sapin na ho ang interest. Instead na maayos ang buhay ng isang pamilyang mahirap, palubog ng palubog. Kasi wala akong ginagawa ang national government regarding sa mga public hospital. Sabi ko, pag ako naging gobernador, ang isa lang sa may pwede niyong panghawakan. Ang uunahin ko, pag-publikong ospital, paaralan at scholarship po ng mga bata. Ako laki sa hirap, nangayon ko sa hirap. Kaya nararamdaman ko yung kalab na sikmura ng bawat isang tao. Pagkamat maayos ang buhay ko, maayos ang buhay ko eh. Kahit po paano, ang aking mga anak, tapos na. Wala na akong pinag-aaral na tao. Yung aming tulong na lang ako kami ng tulong, So ako ay aapi na sa inyo at mamamas ko, mamamas ko ako. Kung wala po akong permiso sa gobernador, kung wala pa ho kayong pinagtitiwalaan, baka mo pwedeng ibigay niyo sa akin. Baka naman ho ako yung tao pala na akma at tama sa probinsya ng Batangas. Kasi pag hindi yung taga rito ko elect, gobernador, vice gobernador, ay hindi kapwa Batanggenyo. At mga konyo, yun naman yun, mayayaman na dati pa. At yun na-elect na gobernador at vice gobernador. Pagtatalo na nung naman kayo, nasa Maynila na lahat. Hindi na ho kayo maaasikaso. Hindi na ho kayo mapupuntahan. Ikawawa ang tao. Pag ang isang lingkod bayan at ang isang leader ay hindi nararamdaman, ang hirap ng maraming tao, wala akong kwentang leader yan. Pinyo kami sa bayan ng Pati Garcia, isang beses sa oras ngayon, hanggang ngayon Rivera pa rin ang tao. Hindi nga ako nilalabanan. Ang ibig sabihin daw, alam ko kung ano yung gusto nila. Para naman ganito.
Ano naman kahit hindi nyo na sabihin sa mga ng araw. Iisa mo ang problema ng PTA. Pag-refer, pagsasaayos. Kasi kayo yung lahat ang gusto, lalo na yung mga teachers. Gusto mo yan maayos sa kanyang silid-aralan. Ito naman mga parents, gusto naman ng mga kanilang mga anak umupo naman sa ayos. Kasi pang-publiko ito eh. So sa bawat araw ko, kailangan ng tao yung isip. Sabi ko nga, kung ayaw nila sa akin paano na sila nawalan kasi ayos yung buhay ko. Ayos yung buhay ko. So ako'y humamas ko sa inyo. Palapit na ko ng palapit, mahalikap, hindi na ulit tayo magkita, Kasi sa makinunang provision ng Batangas, 1,078 barangays ito. Ibig sabihin, ilang days na lang kami. Almost less than 5 months. Ibig sabihin, wala na 150 days. Pag isa-isang araw, kailangan mo may isang panahon muli ang bago na mag-iko. Kaya nga tinatanda, ang problema ko po ngayon, minsan ng 5 okasyon sa isang barangay, paano mo mahiikay ka? Kami ay nag-grupo ng ikot, kami hindi pa rin So, di natin ng apila, ay kami yung tulungan. Para nyo na rin yung tinulungan, yung mga magta-tricycle pag ako yung tinulungan. Para nyo na rin yung tulungan, yung mga ordinaryong karpintero pag ako yung tinulungan. Kasi yun ang unahin ko eh. Ito pa ang problema ng isang bayan, isang probinsya. Pansin nyo daw ngayon, puro akak. Pansin nyo ngayon, puro na ayuda. Ang masakit sa dibdib ko, walang konkretong programa sa eskwelahan. Walang konkretong programa sa ospital. Puro ayuda. At hindi ho na-elevate ang buhay ng tao dito. Bakit ho? Itong binigyan ng ayudang ito ng mga tao, pinapunta ho sa sabungan. Nataya sa wedding. Pero kung yung 26.6 billion ng pera na inilaan nila sa anak ay pinagpagawa ng 5 bilyong ospital sa lalawigan ng Batangas, at least yung mahihirap kong kababayan na na-ospital ay hindi na mamumutang, hindi na magsasapin ng paghihirap kasi ang mga mahihirap kong tao, may paggamot na isang pamilya, utang mga kapit sa patalinyan. Yan yung utang sa 5-6, isasanglaan lupa. Ito naman, mga sinanglaan ito, gusto malimita at iniipit pa. Yun ang buhay natin. Kaya ang nakakalungkot isipin yan. Wala nga pinag-iigidin gusto ko kamo Yun ang takbo ng politiko ngayon dito sa atin. Pasin nyo daw, papatay na kayo sa ayuda. Ang tao pinamamalimos, ang tao pinapipila. Ito naman mga tao, kailangan na yun. Wala akong konkreto Kaya kung ginawa namin sa Papi Garcia, konkretong programa hospital, koleyo, hanap buhay. Kasi pag yan ang naibigay nyo sa isang bayan na may isang hanap buhay na maayos, may isang eskwelahan na maayos, may isang ospital na maayos, tinulungan nyo na napakaraming tao. So yun lang at Merry Christmas po sa inyo. Sa lahat ng teachers na nandito ngayon, lahat ng mga parents na nandito ngayon, Merry Christmas. So, ang Kuya Egay, mag-asawa na maraming salamat po sa tulong. At sana, pag ako naman muna namin, tutupo ang bayan. Ang bayan ng magiging maayos. Kaya minsan nga malungkot yan, kailangan nangyari na sa probinsya ng Batangas. Wala na wala na leader. Ang sabi ko sa amin sa Padre Garcia, wala na nagmamatagta, kaya ang pamilya kisilang sila. Pansinin niyo, ang isang pamilya na walang nagmamatagta, yan ay giba. Yun ang nangyari sa atin. Pero kung may isang gobernador na matatag at magaling, hindi tayo magkakagalitan. Katasin na po kayo ng babag. Yung baga. Sa mga ko hindi natatagal, pasensya na ako kayo sa dalaho. At sobrang naman ang dami. Umakot ng electric na sa Maynila. Umakot ng lahat. Ay hindi po magkasya.
Ano, pasalamat din yung sa Kuya Listo. Ano, sabi ng Kuya Listo, lalaban daw siya congressman sa Bisaya. Sabi sa akin, kami lang ba? Baka maiba naman. Kasi mahirap po ang politiko eh. Mahirap po. Ay, ibig sabihin ko, ayaw mo magsalita para mapaw niya. Kita ko dito. Kita ko dito sa ibang lugar, ay nalulungkot na. Bukot na lungkot ako. Ano? So sa inyo lahat ito, magandang hapon na mabuhay mo kayo. Maraming salamat po. Palakpakan niyo po